Trivia muna. Alam mo ba na ayon sa pag-aaral, maraming tao ang nakararamdam ng kalungkutan at pag-iisa tuwing Pasko. Kahit surrounded ng lights, parties, at gifts, madalas may mga puso na empty at naghahanap ng totoong kasama. Faith check. Napakahalaga ng mensahe sa Isaiah chapter 7 verse 14. The virgin will conceive and give birth to a son and will call him Emmanuel. At kinumpirma ito sa Matthew chapter 1 verse 23. They shall call his name Emmanuel, which means God with us. Kapatid, ang Emmanuel ay hindi lang title o pangalan. Ito ay realidad. Ang Diyos ay kasama natin. Isipin mo, the God who created heavens and the earth, pinili na maging tao at makisama sa atin. Hindi siya nanatili sa langit, bumaba siya sa lupa para iligtas tayo sa ating kasalanan. Para kay Isaiah, ang Emmanuel ay tanda ng pag-asa sa gitna ng takot. Para kay Matthew, ang Emmanuel ay katuparan ng pangako, si Jesus mismo. Pero ang tanong, ano ang ibig sabihin ng Emmanuel sa iyo ngayon? Kapag pagod ka na, tandaan, God is with you. Kapag takot ka, tandaan mo, God is with you. Kapag parang wala ng pag-asa, tandaan, God is with you. Faith check, ang Emmanuel ba sa iyo ay isang kwento lang sa Pasko o siya ang Diyos na kasama mo araw-araw?